Okay guys, welcome to our channel again. So nandito naman, nagbabalik kami, matagal na hindi nakapag-vlog. So our vlog for today guys is about the tour dito sa Bohol. So papakita po namin yung mga tourist spot na magagandang mapupuntahan dito sa Bohol. Okay. So yung mga hindi pa nakakaalam, ako po isang tourist driver dito sa Bohol. And yun, alam nyo na, kung gusto nyo mag-tour dito, pwede nyo po akong i-request or mag-message na po kayo sa Team AG Vlog. So yun guys, yung pupuntahan namin is Blood Compact, Baclayon Church, the Hanging Bridge, and Man-Made Forest, Tarshi, and the Chocolate Hills. So, okay guys, this is the first stop. So, ito yung Blood Compact. So, it's sad to say na sarado pa siya guys. Hindi kami makapasok, pero magpipicture na lang kami sa labas. At alam nyo guys, yung Blood Compact is napaka-importanting mapuntahan dito sa Bohol. Kasi po, yung city namin dito is tinatawag siya na City of Friendship. So, yung city po ng Tagbilaran. So, dahil po sa Blood Compact. So, hindi lang po yung mga tao dito friendly, kundi yung totoong history talaga is yung Blood Compact kaya po nagiging friendly. So, Blood Compact is a story about Raha Sikatuna and Juan Miguel Lopez de Legazpi. So, Raha Sikatuna, siya po yung local leader dito nung unang panahon. Juan Miguel Lopez de Legazpi is the Spanish leader. So, yun guys, instead na makipag-away si Raha Sikatuna, yung local leader dito, hindi po. So, ginawa po nila, nag-usap sila, then they make sign language kasi hindi sila nagkaintindihan. So, yun, after nila mag-usap, they make symbols for start friendship. So, yun yung Blood Compact sa likod, guys. Yan. So, okay guys, mag-picture muna kami. See you later. A few moments later. Guys, this is the second stop. So this is the Baclayon Church guys. And guys, sabihin ko lang sa inyo yung anong history ng Baclayon Church, no? Okay. Kasi pag magtutour ako, talagang sinabi ko yan sa mga guests ko. Para at least may mga history malalaman yung mga guests ko. So yun guys, ito yung Baclayon Church is the second oldest church in the Philippines. And then the Baclayon Church is the oldest church here in Bohol. Baclayon Church is made of coral stones, white egg, shell, and limestones. So, yun guys. It's sad to say na isa sa nasira ng Lindo last 2013 guys. And then, yung front, bell tower niya nasisira yan guys. Yung bell tower yan, makikita nyo po bagong materials na yun sa taas kasi nahati yan sa Lindo last 2013. And then, yung front niyan, white na whiting yan kasi isa din sa bumagsak ng lindol. So, yun guys. And guys, itong church na to, na-start siya about last 1595, natapos pa siya ng 1727. So guys, na-imagine nyo kung ilang years from the start hanggang sa natapos. It's almost 132 years. Ganun katagal guys. Dati kasi walang kompletong materials, kaya ganun katagal gumagawa ng mga malalaking structure like gagaya nito. So, yun guys. So, magpipicture muna kami. So, see you on my next video guys. Next stop namin guys is yung Hanging Bridge. Okay, see you! Alright guys, nandito kami sa next stop namin. So, 3 stop na to. So, Hanging Bridge. So, from Blood Compact, Baclayon Church, Hanging Bridge. So, yun guys. So, ito yung original na bridge guys. So, bali,
hindi po akalain din ng mga magiging tourist spot to. Bali, daanan lang po ng mga local to dati. So, nagiging tourist spot siya dahil sa marami nang humihinto, nagpipicture, lalo yung mga foreigner kasi bago sa kanila. So, yun guys, dinevelop nila, kinuna nila ng entrance, pinagkakitaan na din ng LGU ng Sevilla kasi it's an LGU ng Sevilla po ito eh. So, bali naging dalawa na siya. Dati single lang, ngayon po nagiging twin na siya. So, bali ito yung original, yun yung pangalawa. So, may entrance, ito yung entrance, then yun yung exit sa kabila. Yan, so dalawa na yung tulay. So, papakita ko sa inyo guys, lapitan ko na lang po. Guys, yan. So, bali naging dalawa na siya. So, ito yung original. And then, yung isa, yung bago na tulay. And so, bali ito yung entrance. And then, yung sa kabila exit. So, pagka-ikot na. Pagka busy na masyado, maraming tourist. Kaya diretso-diretso na, na siya masyadong busy. So, yun guys. So, okay guys, the next stop of our tour is man-made forest. So, yung man-made forest pala, may history tayo dyan. So, sasabihin ko sa inyo later na. So, i-continue ko muna yung video kasi mamaya po kasi nagdadrive ako pagka nandun na sa man-made. Okay? Hey guys, nandito na kami sa man-made forest. So, ito yun, isa yun sa sikat na pinupuntahan dito sa Bohol na kasama sa itinerary for countryside tour. And then, yes, guys, ito guys, wala din mag-expect na magiging tourist spot siya pagdating ng panahon. Bale, ito po ay tinatanim lang po ng Girl Scout and Boy Scout before. And then, tanim lang sila ng tanim hanggang lumago, kalaunan ito, ganun nakakaganda yung kinalabasan. At marami nang humihinto, nagpipicture hanggang yun. Napasama po siya sa tourist spot in Bohol. So, naging famous na din po siya. Lalo na sa mga social media, doon yung makikita po. Man-made forest is made of mahogany tree. So, mahogany tree is good wood for house and furniture. Yun po guys. So, yan guys. So, ikot ko lang yung camera para makikita nyo po guys. Yan. Yan guys. Hey guys, here's the next stop. So, nandito kami sa Bohol Enchanted. So, may nakalagay doon, I love Bohol Enchanted. So, yun guys. So, since ako dito guys, tourist driver ako dito. So, ngayon, kinakausap ko yung na-assign dito sa front desk na lilibre daw kami. So, kaya, yun. So, yun guys, makikita niyo din yung mga stop dito. Papakita ko sa inyo. Yung mga stop na parati kong nakikita dito pag mag-tutor ako guys. So, yan sila guys. Yan guys, si Ate Sally. So, yan sila. So, yung mga stop dito sa loob, napaka-friendly. And dito din kayo magbabayad kung mag-tutor kayo guys. So, yan. So, okay guys, see you inside. Yan guys, mag-tutor na kami dito sa loob. Dito sumama yung wife ko kasi dapat may inquiry daw. So, yun guys. Tara! Guys, yung pinaka-highlight na makikita dito sa loob is tarsier. So, aside from tarsier, marami tayong makikita. So, hindi lang yung tarsier, yung pinaka-last na puntahan natin is yung tarsier. So, ito, hamster po. May makikita kayo, parang rat lang yung hamster. Tingnan nyo guys. Mayroon din kayo makikita ang civet cat dito. So yun, natutulog sa loob. Makikita nyo. Yan. And then, mayroon din tayo dito guys. Tingnan nyo yung isa dito sa taas. Civet cat din. Mukhang babae at lalaki to eh. Yan yung civet cat isa. Hey! Hey! You're sleeping? Hey! So, they sleeping guys.
So guys, mayroon din tayong eagle dito. Eagle. Ayan. Ayan guys. And mayroon din tayong owl. So may owl tayo dito guys. Kita niyo po. Yung owl. Ayan yung owl. Ayan. Bastos. Meron din tayong monkey dito. So, yan, monkey. Nakikita nyo sa loob. Yan guys. So yun guys, nandito kami sa Tarsier. So ito yung pinaka main attraction dito guys sa Bohol Enchanted. So tapos na tayo guys sa loob. So kailangan hindi maingay guys. So yan. So may nakalagay dyan guys, keep silent. So dito sa loob guys. Guys, nandito kami sa Tarsier mismo, kaya po siya bawal magingay dahil sensitive sila masyado. And alam ba yung Tarsier guys is kaya po siya sikat sa Bohol dahil hindi lang so, kasi mostly sinasabi nila dito lang nakikita yung Tarsier, pero sa totoo lang hindi lang dito. Mayroon tayo in the other part of Philippines like Davao, Agusan, and mayroon tayo in the part of Asia like Indonesia. Local din po yung Tarsier doon. Yung dito sa Bohol local din guys. Kaya po bawal tayo magingay dito dahil sa sensitive sila masyado. So sa sobrang sensitive nila guys, anytime they commit suicide pag ma-stress sila. So yun yung isa yung dahilan na ma-stress sila sa ingay, kaya ayaw nila yung maingay. Yung flash ng camera, kailangan pag magpipicture kaya i-turn off yung flash kasi sensitive masyado yung mata nila. And then bawal din isi-shake yung bahay nila or puno ulit kasi may tendency din na ma-stress sila pagka mahawakan nyo yun or mamumove nyo. Yun yung mga dahilan kung bakit sila ma-stress. So yun guys, mostly magtatanong sa akin yung mga guests, kuya, paano po o anong gawin nila pag suicide? So yung pag suicide guys, depende yon. So dalang way yung ginagawa nila. Minsan guys, yung iba ginagawa nila, inuuntog yung ulo sa punong kahoy hanggang sa mamatay sila. Yung iba naman ginagawang pag suicide is hihinto sa paghinga or pinipigilan na yung hinga hanggang sa mamatay sila guys. So yun yung ginawa nila sa sarili nila. Kaya po naging endangered species na po yung Tarsier dahil po marami na pong nag-suicide. Kasi dati guys maraming nanguhuli, tapos ngayon after a few days magpakamatay kasi kinukulong. Ayaw nila yung ganun kasi may stress sila. And then gusto nila yung nature lang po, yung natural lang po yung tinitirahan nila. So yun guys, and lifespan of Tarsier pag hindi po sila mag-suicide is 15 to 24 years. So yun guys, hindi ko muna sabihin lahat po kung anong ano yung Tarsier, anong mayroon sa Tarsier. Hindi na lahat kasi
yun nga, baka hindi na kayo magtutour dito sa Bohol at di na kayo magtatanong kasi alam nyo na. Kaya dilimitahan ko muna guys. Kung magtutour kayo dito guys, yun, pag ako yung magiging driver nyo, ma-explain ko sa inyo lahat yun. Kung anong mayroon siya Tysher. At baka sikat na sikat po dito sa Bohol yun guys. So, okay guys, yun lang po. Thank you. Also the butterfly garden guys. So isa din yun sa attraction dito sa loob. So yan, daming butterfly. Mamumuli ako ngayon guys. Oh, sorry. Yan, kumakain sila guys. Yan, lapitan natin guys. Iya, ulok! Uy, nag-fly na. Here. Butterfly. Yeah. Yeah. Alam nyo ba guys, yung butterfly, yung ibang butterfly may lifespan lang na 1 week. Yung iba 2 weeks, yung iba 15 days. Kaya pag magmi-meet yan sila guys, almost 5 days hindi matatanggal. Ganun sila. Kaya parang inaano nila yung buhay, alam nila na madali lang silang mawala. Kaya magmi-meet matagalan. Minsan yung iba isang buwan, depende sa klase ng butterfly. But mostly magmi-meet yan sila guys sa abot ng 1 week. Ganun. So yun guys. Exit na kami guys. Diba? So ayun guys, may nakita din kami yung kantadya dito na umiihi. Yan. Yan guys. Kita nyo? Oo, galing nyo guys. Dumadaan lang kayo sa camera. Yan, starring kayo sa video guys. Okay na guys. Okay guys, so we're going to the highlight of the tour. So we have the Chocolate Hills. So pag sabihing Bohol guys, hindi makakompleto yung tour kung walang Chocolate Hills. Kasi yun yung pinaka famous talaga sa Bohol, yung Chocolate Hills. Aside from Tysher, man-made, so yung Chocolate Hills talaga yung pinaka-highlight sa lahat-lahat ng tour. Kasi guys, yung Chocolate Hills napasama sa 7 Wonders of the World. So last 2010 to 15 yun guys. So may story tayo sa Chocolate Hills guys. So ngayon mabibitin mo na kayo. Gusto ko kasi ikikwento pag ako na mismo magtutour sa inyo guys. Yung mga nakapanood dyan, baka naman pwede kayo mag-search ng Team AG Vlog guys. Doon na kayo mag-message guys, baka gusto nyo yun. So may kwento ako guys, pero hindi ko nabuuhin yun. May sasabihin ako about Chocolate Hills, pero hindi ko mabubuo. Mabuuhin ko yun pagka ako mismo magtutour guys sa inyo. So yun guys, for Chocolate Hills may dalawa tayong kwento dyan. So we have the theory story and then the legend story. So yung theory story guys, million years ago, etong island po ng Bohol, sabi daw, pag sabing theory, hula-hula ng mga nakatanda. So yun, million years ago, itong island po daw ng Bohol, it's underwater siya guys. So underwater siya. So ngayon guys, pagka wala ng tubig, based lang sa mga sinaunang taong nakatira dito, mayroon na yung Chocolate Hills, nabubuo na. So ang sabi nila,
nabuo daw yung hills dahil daw mayroong nangyayaring eruption of the soil nung time na underwater pa siya. So yung iba, nagsasabi, mayroon daw volcanic eruption. Pumutok. Kung pagkaputok ng underwater siya, yun, nagkasiparit yung hills. Pero, wala namang volcano hanggang ngayon. Hills lang mayroon. So, yung bundok. Yun guys. And meron tayong alamat ng Chocolate Hills. So, tsaka ko na yun sasabihin guys pag magtutour na kayo guys. Bibitinin ko muna kayo guys. So, yun guys. Meron tayong counting sa Chocolate Hills. Dalawa yung counting niyan. So, may, pag lahat-lahat yung hills bibilangin nyo, we have 1,776 hills. Pag yung hills na bibilangin nyo lang is yung grass lang, so we have 1,260 hills. So, kung hindi kayo naniwala sa akin guys, pwede nyo man bilangin pagka makapunta kayo ng Bohol. So, yun guys. See you in the view deck point. Mamaya papakita ko po sa inyo guys. Okay. So guys, so ito dito na sa pinaka-highlight talaga yun guys. So, ito yung pinaka-last na pinuntahan talaga namin guys. So, yun guys, don't forget to like, subscribe, and click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload po namin guys. So, see you in my next video guys. Thank you for watching.